Gagawa naman tayo ngayon ng square fondant cake, tapos yung kanyang design na ilalagay natin is yung wafer paper. 10 by 10 yung gamit kong cake drum dyan. And then yan, umpisahan na natin. Lalagyan ko muna yan ng chocolate ganache. Yan yung magsisilbing glue natin para yung ating cake ay hindi mag-slide. Yung aking cake is galing ng freezer, kaya kung napapansin ninyo, meron siyang puti-puti. Ice po yun. Binibake ko kasi yung aking cake 1 day before ko mag-assemble. And then, ini-store ko lang ng freezer para mas dense at mas moist yung aking cake. Siyempre, yung flavor ng ating cake is moist chocolate. Tapos, yung filling na nilagay ko is yung aking salted caramel. Pinaliliguran ko muna ng chocolate ganache, tapos saka ko nilalagay yung kanyang palaman na salted caramel. Kung napansin ninyo, yung second layer ng aking cake is may hiwa kasi yung ginamit kong baking pan dyan is 9 by 13. Tapos nikat ko lang siya ng size 7. Wala kasi akong baking pan na size 7, kaya mano-mano cut na lang yung ginawa ko. So ayan, naglalagay na ako ng chocolate ganache coating ng aking cake. Kino-coat ko muna ng chocolate ganache yung aking cake bago ko i-cover ng fondant. Bali, first coating ko pa lang yan guys. Uulitin ko pa yan siya hanggang sa makuha ko yung gusto kong kinis ng chocolate ganache sa aking cake. So, ayan yung aking first coating. Tapos, lalagay ko sa freezer hanggang sa mag-set. Lalabas ko ulit para sa kanyang second coating. Bali, nakagamit ako dyan ng 1 kilo chocolate compound. Tapos, 500 grams ng APC. Dark Van Houten ang gamit kong chocolate and Magnolia naman ang gamit ko sa APC. So ayan, paulit-ulit lang ako sa pagsesemento at pagpapalitada ng aking cake hanggang sa makuha ko yung gusto kong ang kinis ng aking chocolate ganache. Sa cake, syempre, kasi dyan nakasalalay yung ating kinis ng fondant na i-cover natin mamaya. Si ma'am nga pala na customer ko is medyo matagal ko na ring suki mula pa nung nag-pandemic. Kaya naman kapag na-order siya sa akin ng cake, tinatanong niya kung meron akong design nung gusto niyang cake. Tapos ako naman si hanap sa Pinterest. Nagsisend ako ng mga sample photos sa kanya. Tapos doon na siya namimili. And then binabago ko na lang ng konti yung napili niyang design para syempre hindi tayo makapiright. Para hindi tayo magkaroon ng kasalanan sa iba. Ganon. Tsaka ang kagandahan pa kay ma'am, hindi na siya namimili ng flavor ng kanyang cake. Basta gano'n, chocolate, moist chocolate na lang ng moist chocolate yung mga flavor na ng kanyang cake. Mula noon hanggang ngayon, basta ang importante sa kanya masunod lang yung design na gusto niya. At going back na nga tayo dito sa ating cake na mahirap balutan. Opo, mahirap balutan para sa akin ng square at rectangular na cake. Kasi mahirap para sa akin ma-achieve yung yung bawat sides niya. Tapos, gagawin kong sharp na para talagang siya, yung box. Ganun. Pasaklob ko sanang i-cover yung cake kaso ginawa ko na lang paneling. At syempre nga pala, bago ang lahat, baka makalimutan ko, yung presyo reveal pala natin. 5,500 po ang bigay ko sa ganitong cake. At bago ko ulit makalimutan, syempre matanda na tayo, makakalimutin na ang person. Yung team ng cake ni ma'am is Delivery Parcel Team Cake. Ito nga pala yung in-order ko sa aking suki na pinagpapagawaan ko ng edible paper. Maganda yung edible paper na gamit niya kasi makapal. Para siyang yung card. Ganun. Meron din siya yung mga maninipis. Depende sa preference ninyo. Pero ako mas gusto ko yung makapal. At eto, meron ako ditong maliit na fondant. Flat ko lang yan. Tapos yan yung gagawin kong pampadoble doon sa aking mga edible paint. Yan, pampatibay kasi yan. Pinahiran ko lang ng manipis na tubig. Huwag lunod na lunod sa tubig kasi natutunaw ang wafer paper sa tubig. Para kasi ang ostya, di ba ang ostya kapag naipasok sa bibig natin tapos nabasa ng laway natin, natutunaw siya ng pusa, natutunaw. And then eto na, tapos na. Bali, ididikit ko na lang sa aking cake. Pinahiran ko lang yan ng manipis ulit na tubig. Yan, pahid lang ng konting tubig. Tapos, dikit na natin sa ating Dapat cake. Lang yan ng maigi, o di ba ang dali. Tapos, eto na rin yung ginawa kong ribbon. Yan. O, di ba? Ang nipis ng ribbon ko, ang cute-cute. And then, syempre, yung kanyang label na Amazon. Yan, lagay na natin, dikit lang, pahid lang ulit yan ng tubig. Bawat dikit, syempre, pahid ng tubig. At ito na yung aking final output. O, di ba?
ready to deliver na yung aking delivery parcel team cake. Thank you for watching. Bye-bye.